salita po ng Diyos, kasi salita ng Diyos, siya po yung nagsasabi sa Satanas na lumayas sa salita pa rin ng Diyos, maaari po nating palayasin ang diablo sa ating pong harapan. Kaya po maganda po lagi, lango po tayo sa salita ng Diyos. Tandaan po natin, bawal ang alak sa bahay ng ating pong Panginoon o sa harapan ng ating pong Diyos. At makikita po natin mamaya kung ano ang naging epekto ng alak nung pagkatapos na uminom ni Noe. Puntahan na po natin ang ating pong paksa umaga po ito. Muli buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa aklat ng Genesis. Genesis chapter 9 verse 21. Ang sabi po sa Genesis 9:21, at uminom ng alak at nalango, at siya'y nahubaran sa loob ng kanyang tolda. So makita po natin, ang pinag-aralan natin nung nakaraang linggo tungkol sa alak. Bawal, o nung panahon nila hindi pa bawal alak, pero sa nakita ng Diyos na epekto ng alak sa buhay ng isang tao, kahit matuwid na tao ka, anong nangyayari? At siya'y nahubaran sa loob ng kanyang tolda. Makikita po natin na hindi po inaalaw sa panahon po natin ngayon. Bagamat nung panahon na yon, hindi naman sinabi ng Diyos minom ka, sinowa lang naman po o sinowe lang naman ang merong pasya na uminom siya, pero nang nakakita ng Diyos na ang epekto nito hindi maganda sa isang tao, lalo na marami ang nakita, nahubaran siya. Ngayon, ang pag-aaralan po natin sa umaga pong ito ay tungkol doon sa epekto ng alak kay Noe. Ano nangyari? At siya'y nahubaran sa loob ng kanyang tolda. Kapag binanggit po natin yung nahubaran, meron na ho ba kayong pumapasok na idea sa inyong kaisipan? Pag sinabing nahubaran, ano ba ibig sabihin nun? Nahayag, na open, na ipakita. Sa atin pong bilang isang tao, simpleng tao, kapag ka nahuhubaran yung tao, ano yung nagiging kahulugan niya sa buhay natin? Ano yung nakikita natin na kahulugan nito o masamang epekto kapag nahuhubaran yung isang tao? Ano yung katumbas nito sa banal na kasulatan? Pag sinabing nahubaran, tineneng, ano yung katumbas nito? Alam mo, nahubaran tayo, ano yung katumbas nito? Na mararamdaman mo at makikita mo sa sarili mo, ano yung pakiramdam mo kapag ka nahuhubaran ka? Tinatago natin, Kasi pagka ang Biblia yung tatanungin natin, may eksaktong kahulugan eh. Sabi ko nga po sa inyo, di ba, nag-aaral tayo ng literal na alak. Ito naman ngayon, literal na nahubaran. Sa banal na kasulatan po, Sister Beth, merong kahulugan ito. Hindi po kasi sinabing nahubaran, wala lang. Alam mo, nahubaran lang eh. Kailangan maintindihan po natin bakit nasulat itong mga bagay na ito. Sabi ng banal na kasulatan kasi sa chapter 15 verse 4, sabi, yung lahat ng nasulat ay ikatututo ng magmamana ng buhay na walang o tayong mga Kristiyano. Yun po yung kahulugan. Ang bibigyan natin ng kahulugan, ano ba ibig sabihin ng nahubaran? Kung ang Biblia po ang pag-uusapan, o ang tatanungin po natin, ito po ang sinasabi ng Biblia, Isaiah chapter 47, verse 3. Sabi po sa Isaiah chapter 47, verse 3. Ano po ang sabi? Sabi po rito. Okay, nababasa naman, Okay. Ang iyong kahubaran ay malilitaw. Siyempre, may open nga, makikita. Oo, ang iyong kahihiyan ay makikita. Ako'y manghihiganti at hindi tatangi ng tao. Ano rin ang kahulugan dito ng kahubaran sa sinabi ni Isaiah? Ang iyong kahihiyan ay makikita. So, ibig sabihin po pala, hindi po pala magandang kahulugan ang kahubaran sa isang tao na kapag nahubaran po tayo, spiritually, sabi po ng banal na kasulatan, ang iyong kahihiyan ay makikita. So ngayon ang pag-aaralan po natin, nakainom si Noe, nakita yung kahubaran niya o yung nakakahiyang o buong katawan niya nakita kasi kaya ang sabi po ng banal na kasulatan, ang iyong kahihiyan ay makikita. Ngayon tingnan muna natin sa wikang Griego o Hebrews ang salitang nahubaran. Tingnan po muna natin para makuha natin yung eksaktong kahulugan nung ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito. Sabi, ang salitang nahubaran o uncovered sa salitang Hebreyo ay gala o gawlaw. Na ang ibig sabihin ay to uncover, nakedness o yung yung hubot-hubad, nahubaran. To disclose,
discover, lay bare, to make known, show, reveal. Siyempre, pinakamaganda na maipakita na yun daw kahubaran ay nagpapakita ng revelasyon o nai-reveal kapag hinubaran mo isang bagay. Kahit naman ano, di ba? Lahat ng nakataklob kapag hinubaran mo, di may nare-reveal, di may nakikita tayo, di ba? Halimbawa, yung isang premyo sa isang mga show, kapag meron silang grand prize na nakataklob, kapag sinabi natin na ito yung grand prize mo, binuksan, na i-show, na ipakita, na hubaran. So, ibig sabihin, ipinakikita ng ating pag-aaralan ngayon, yung word na nahubaran ay pagpapakita ng kabuuan. No? Wala kang maitatago, wala kang maililihim. Kaya medyo negative po ang kahulugan ng salitang word na nahubaran. Ang kahulugan po nito, inire-reveal po natin. Pero mamaya makikita po natin na ang Kristiyano dapat din mahubaran. Di ba? Mamaya malalaman natin sa paanong paraan dapat ang Kristiyano o ang tao ay mahubaran. Pero pupuntahan po muna natin yung negative na kahulugan ng tinatawag na word na o tinatawag na kahubaran. Sabi rito, sino ang nakakita ng kahubaran? Tingnan natin yung istorya nung uminom si Noe, nalasing siya, nalango siya, hindi niya alam sa sobrang kalasingan niya, hindi niya na alam ang ginagawa niya at dumating po doon sa point na nahubaran siya. Siyempre, pakilos-kilos siya, nahihilo siya, nahubaran siya. Ang damit lang nung araw, robe lang siya, na pagka pinakulboy parang panligo, pagka ginanon mo, wala nang panloob, wala naman din mauso nun ng brief Siguro may brief nun, baka dahon lang. Hindi pa nun uso ang brief, yung robe lang siya na kapag sinuot mo, wala nang panloob, buo na yon. Di ba, kung mapapansin po natin sa Saudi, di ba? Ang costume nila ron, yung buo. Kaya ang araw, sabi nung mga nakakausap kong tiga Saudi, kumisan daw pag tumutuwa daw yung mga Arabyano na medyo napapasobra yung tuwa, nakikita nila yung loob yung puwet, yung ari kasi wala talaga silang panloob. Kaya pagka sa panahon ni Noe, siguro yun yung na-adapt ng mga mga Muslim na yung kabuuan nilang damit, buo, tapos pag naalis, ibutubad na sila, wala na silang panloob. Kaya makikita ho natin na yung panahon na nalango po si Noe, nung nahubaran siya, talaga isa lang yung natanggal sa kanya, kita na yung buong kaluluwa niya, wala na siyang naitago. Titingnan natin, sino ba yung nakakita nung panahon na siya ay nalasing? Sabi, sa Genesis 9:22, sabi po rito, tignan po natin kung sino yung nakakita ng kahubaran ni Noe. Sabi, at si Cam o si Cham na ama ni Kanaan ay nakakita ng kahubaran ng kanyang ama at isinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nasa labas. So, ibig sabihin, nung panahon na siya ay nalasing, nalango siya, nakakita sa kanya yung anak niya si Cam, na ito po yung bunsong anak ni Noe. Nakita siya, at ang ginawa niya, sabi, at isinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nasa labas. Ano naman masama po noon, di ba? Kung titignan natin, masama? Halimbawa, si AJ, nakita ko na hubad ako, nakatulog, tapos sinabi niya sa kuya niya, Papa, nahubad Ano masama ron? May masama po ba ron? Kung titignan po natin na sinabi lang naman. Pero sa banal na kasulatan, mamaya makikita po natin kung ano ba yung kahulugan ng ginawa ni Cam o ni Cham doon sa pagsasabi niya ng kahubaran ng kanyang ama. Tingnan natin ang naging resulta nung nasabi na ni Cham sa kanyang kapatid yung kahubaran ng kanyang tatay. Ano yung sabi ni Noe? Yun yung naging reaction niya nung nakita niya. Halimbawa, nakita ako ni AJ, tapos sinabi niya, ano yung naging reaction ko kay AJ o kay Cam, sabi ni Noe? Puntahan po natin yung Genesis chapter 9 verse 25. Sabi rito, at sinabi, sumpain si Kanaan, siya'y magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid. So, ibig sabihin, nakita lang ni Cham yung kahubaran ni Noe, Pero ang ginawa ni Noe, sabi niya, sumpain si Kanaan. Sinumpa niya ni Kanaan yung magiging lahi. Sinumpa na ni Noe yung magiging lahi ni Cam. Sa pamamagitan ni Kanaan, siya yung magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid. Mamaya, baka magiging malaking katanungan sa inyo. Pero titignan natin, doon sa ginawa ni Cam o ni Cham sa pagsasabi niya o pagsasaysay niya ng mga bagay na natatago, na kahubaran ni Noe, ano yung nangyari? Ito nga, sinumpa na si Kanaan. Tingnan muna natin, yung kahulugan ng pagsasaysay. Halimbawa, may nakita tayo, tapos sinabi natin, ano ba yung implikasyon nito doon sa taong
inihayag niya doon sa mga kapatid niya o doon sa mga taong nakakilala sa kanya. Tignan nun natin ha. Sa wikang Hebreyo pa rin, no? Yung salitang isinaysay. Kasi sabi rito, sabi, at si, 9:22 po sabi rito, at isinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nangasa labas. Ang kapatid niya po si Seth at si Japhet, isinaysay niya po yung mga bagay na nakita niya. Ngayon, ang naging katumbas nito nung pagkakakita niya at sinaysay niya sa kapatid, yung ni Noe, yung anak niya, bakit naman ganun? Bakit naman ganun? Ano ba? Bakit naman sinumpa kaagad ni Noe yung anak niya? Samantalang, o yung apo niya sa pamamagitan ni Cham. Samantalang nakita lang naman, titingnan natin kung gaano kabigat. Kasi dapat maintindihan po natin na ang banal na kasulatan, nagsasalita po siya para matutunan po natin yung mga bagay na nangyari nung unang panahon. Kung titingnan natin, simple nagbabasa tayo, halimbawa ng Biblia, nakita natin. Nakita lang ni Cham, tapos ang sumunod na nangyari, sinumpa na, bakit? Siyempre magiging katanungan, bakit sinumpa na? Ano bang, gano'n ba kabigat yung ginawa ni Cham kay Noe nung pagsasabi niya sa kapatid niya na si tatay nahubaran. Tapos, sinumpa na kagad siya, no? si Kanaan o si Cham sa pamamagitan ng anak niya si Kanaan. Tignan nun natin yung kahulugan ng isinaysay, no? O told. Sa salitang Hebreyo ay nagad, naugad. Sabi po rito na ang ibig sabihin ay to manifest o maipakita po siya. Figuratively, to announce. So, ibig sabihin, talagang ipinagsigawan niya. Sinabi niya rin sa mga kapatid niya. Always by word of mouth to one present. Specifically, to expose. Hindi na mabigat. To expose. Ibig sabihin, natatandaan niyo po ba yung aral po natin tungkol sa lihim po ng ating po mga kapwa? May aral po tayo ron Nanay Saida. Alam mo, may lihim po ako. Tapos sinabi niyo, alam mo, may lihim ako na mabaho yung hindi ko. Pinagsabi niyo po yun. May batas po ang Biblia doon at tineneng. Tignan nyo natin yung batas ng Biblia, no? Puntahan po natin sa Kawikaan, chapter 25, ang talata po yung 9. Tignan natin po ang batas. Kapag mayroong batas yung sinasabing isang bagay na kahiya-hiya, sinabi po natin, pinagsabi po natin, anong batas ng Diyos? Sabi po ng Biblia. 25:9. Sabi rito, pasinin niyo po ipaglaban mo ang iyong usap sa iyong kapwa. Ano yung sunod? At huwag mong ihayag ang lihim ng iba. So maintindihan po natin ngayon kung bakit nagalit si Noe. Ibig po pala sabihin, may batas ang Biblia na sabi, at huwag mong ihayag ang lihim ng iba. Si Noe po nalasing, nahubaran siya. Dapat lihim niya yun Anong ginawa ni Cham? Ipinagsabi niya. Ang batas po natin, kung meron kang laban sa kapatid mo, sabihin mo. Pero yung lihim niya, huwag mong sasabihin. Batas po yun. Halimbawa, kaya nga sa atin po, yung pagtinuntahan po natin yung English niyan, kaya sa atin hindi naman bawal makipagdebate. Sabi, debate your cause. Debate thy cause, sabi. Kung meron tayong laban, ipaglaban natin. Di ba? Meron nga tayong napapanood nun. Kung may katwiran, ano sabi? Ipaglaban mo. Biblical po yun. Ayan po yun. Biblia. Ipaglalaban natin. Pero kung meron tayong lihim na nakita sa kapwa po natin, sabi, huwag mong ihayag ang lihim ng iba. Batas po yan. Kaya talaga makikita po natin sa iglesia nito, bawal ang chismoso at chismosa. Huwag mo ihayag ang lihim ng iba. Kaya nga tayo, meron tayong batas Tama yun pinag-usapan natin. Pinag-usapan namin ni kapatid na Alan. Ngayon, pag may nagsabi po sa ating isang kapatid, pabayaan po natin lihim yun. Huwag na natin paalam sa buong kapatid. Halimbawa, may nagsabi sa atin, may sinabi sa atin si Sister Nora, may sinabi sa akin na lihim niya tungkol sa kanyang sarili, may ginawa siyang kasalanan. Hayaan nyo na lang, kami dalawa na lang nagkakaalaman. Huwag na nating ihayag sa kapatid. Kasi tignan po natin yung ginawa po ni Cham, kapatid niya yun masama ba naman yun, kapatid niya. Pero tatandaan po natin yung batas ng Biblia, huwag mong ihayag ang lihim ng iba. Lihim po ng iba yun Bagamat kapatid mo, iba pa rin yun, ibang tao. O maging sa loob na iglesia, lihim pa rin ng iba yun kasi tayo individual tayo Once na sinabi po natin kahit sa kapatid po natin yung lihim ng iba, ang nangyayari po ron, chismis na ito. Pinagpepiestahan na po natin yung lihim ng iba. Kaya doon nagalit si Noe. Galit na galit siya. Kaya ang ginawa niya, sumpain ang lahi nitong ni Kanaan o ni Cham. Magsisimula kay Kanaan, ang buong lipi niya, ang buong lahi niya, magiging alipin siya ng kanyang mga kapatid. Yun po yung sabi ni Noe kay Kanaan. Tingnan natin ang bigat di ba? Kung makikita po natin na hindi pala dapat sabihin ang lihim ng kapwa natin. Kung halimbawa may nagsabi po sa inyo,
ay, Nanay Shade, huwag niyo naman sasabihin sa iba na to. To, lihim ko lang to. Dapat po, marunong tayo magtago ng lihim. Kasi mangyayari kasi kapag sinabi po natin sa iba, katulad din tayo ni Cham, na nung nakita niya yung lihim ng tatay niya, pinagsabi niya sa kapatid niya, ang ginawa ng Diyos sa kanya, ang ginawa ni Noe sa kanya, sinumpa siya. Kasi po, isang bagay na hindi dapat gawin po ng isang Kristiyano, yung meron sabihin sa inyo, ipagkakalat nyo, ang lalabas na kasi doon, chismoso, chismosa na. Bawal po sa Biblia yun eh. Yung nagsasabi ng ganon, sabihin natin ganon. Kasi may batas na po tayo, dapat bilang isang Kristiyano, alam ng Kristiyano yung batas na dapat niyang gawin sa loob ng iglesia. Kaya nga tayo, meron tayong batas sa loob ng iglesia. Kapag nabasa po natin na batas ito yung utos sa atin, huwag po natin gagawin. Kasi maaaring dumating po sa buhay ng isang Kristiyano, yung tinatawag na palo. Buti kung palo lang kung sumpa ng Diyos, mabigat po yon. Kaya medyo mabigat po itong aralin na to, na kapag ka nagbibigay po tayo ng mga bagay na lihim ng kapwa po natin, kapatid po natin, o maging ibang tao na nagsabi po sa atin, pinagkalat po natin, hindi po magiging maganda sa harapan ng Diyos. Itinuturing po ito isang mabigat na kasalanan sa harapan ng Diyos. Sabihin po natin yung lihim ng ating pong kapwa, biblical, huwag mong ihayag ang lihim ng iyong kapwa. Amen po ba yun? Kaya dapat tayo, ang Kristiyano, marunong siyang pagkatiwalaan ng salita na ibinibigay po sa kanya. Kaya merong mga tao di ba? Tingnan nyo, pansinin nyo ang Kristiyano. Gustong-gusto tayong kausap karamihan ng hindi mananampalataya. Kasi yung Kristiyano, marunong siyang pagliman. Marunong siyang pagbigyan marunong siyang magtago ng lihim na kasiraan ng kapwa na, kasi ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, nagiging yung namamagitan siya, hindi siya yung nagsusulsol. Na kapag ganito, sinabing ganito, may lihim siya, sasabihin mo naman, ay ganito pala, may ganito. Away po yun. Kaya ang Kristiyano po, bilang isang Kristiyano, dapat tatandaan po natin, marunong tayong magtago ng lihim ng iba. Amen po ba yun? Hindi po ibig sabihin nun, meron kang itinatago sa harapan ng, kundi marunong ka lang pagkatiwalaan. Kasi tayo tao, pinagkakatiwalaan tayo ng kapwa natin tao. Paano magkakaroon ng malaking tiwala sa atin ng tao kung tayo mismo, kapag pinagsabihan tayo, sinasabi kagad natin, wala akong makitiwala po sa atin. Kaya nakukuha po natin tiwala ng kapwa po natin bilang isang Kristiyano ay dahil marunong tayong pagkatiwalaan. Amen po ba yun? Magandang pong pakiramdam yun o magandang attitude, ugali ng isang tao o isang Kristiyano na marunong kang pagkatiwalaan ng lihim. Hindi kagaya ng iba na pag sinabi sa'yo, ikinakalat mo, nako, hindi mo maganda yun. Magiging kasumpa-sumpa po sa harapan ng ating po Diyos. Tandaan po natin, yung batas, huwag mong ihayag ang lihim ng iba. Ngayon, magkaka-idea na tayo kung bakit nagkaroon talaga ng galit si Noe. Dahil may batas na talaga na huwag sabihin ng lihim, pinagkalat niya, pinagsabi niya na si tatay, ganito. Talaga magagalit po. Una-una, sarili pa naman niyang magulang, yung pinagkalat niya. Di ba? Lalong mas masakit yun, sarili mong magulang, sinabi mo, pinagsabi mo yung lihim. Dapat, nung nakita mo, ikaw lang mag-isa, tinago mo na lang. Tingnan natin ano naman yung ginawa ng kapatid ni Cham? Ito ang maganda Ano yung ginawa ng kapatid ni Cham sa kabila ng pagsasabi sa kanya ng dalawang kapatid niya? Ano yung ginawa ng kapatid niya na si Shem at si Japhet? Basahin po natin yung Genesis chapter 9 verse 23. Ito po ang sabi. At kumuha si Shem at si Japhet ng isang balabal at isinabalikat nilang dalawa at lumakad ng paurong at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama. At ang mukha nila ay patalikod at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. So maganda po, tingnan nyo kung pareha sila ng pagkaunawa ng magkakapatid, sana pinuntahan din ng dalawa na nakita rin nila dapat yung kahubaran ng tatay niya, di ba? Saka ginalutan. Pero tingnan nyo, itong dalawang tao na to, dalawang anak ni Noe na to, marunong sa salita ng Diyos. Alam niya na bawal sa kanila na makita yung kahubaran, lalo-lalo na yung magulang mo Yung makita mo yung buong hubad na hubad ng magulang mo, kahit babae siya, kahit lalaki. Anong ginawa nila? Parang paurong, tinanin yung takit, yung balawal sa kanila. Yung respeto, makikita ko natin. Napakagandang, bilang isang Kristiyano, magandang gayahin po natin si Shem at si Japhet, na meron siyang respeto doon sa nakita ng kapatid niya na sinabi sa kanya. Pero siya, yung dalawa, hindi nila nakita. Kasi alam nila na bawal sa kanila yung makita yung kahubaran ng kanyang magulang. Ginawa nila, tumalikod sila. Di ba may paksa tayo niyan? Natatandaan niyo po? Natatandaan niyo, Sister Lydia, yung paksa natin na wag ihayag ang lihim ng iba.
Si Jose, natatandaan niyo si Jose, di ba? Yung kahit buntis siya, di ba? Buntis yung asawa niya, si Maria. Naglihim siya, hindi niya pinagsalat, di ba? Palihim siyang aalis para lang huwag magbigyan ng kahiyan. Dapat bilang isang Kristiyano, dapat matulad po tayo kay Jose. Maganda pala yung ugali ni Jose, no? Dahil nung araw pa pala, ito na talaga yung ugali na nung unang sinundan niya. Si Jose, mana siya rin dito kay Lasem at saka kay Japet, na nagtatago siya ng lihim. Ayaw niya mabigyan ng kahihiyan yung kanyang kapwa. Dapat bilang mga Kristiyano po, sabi ko nga sa inyo kanina na marunong tayong paglihiman. May ugali tayo na marunong tayong magtakip ng kahihiyan ng ating kapwa. Halimbawa, meron tayo, alam naman natin, meron tayo isang kapatid na gumawa ng kasalanan. Pag may nagtanong na kapatid, ano ba ginawa niyan? Pwede natin sabihin na, hindi, ano na lang to, pabayaan mo na lang sa amin to kasi lihim na nun. Magkakaroon siya ng, kasi ang mangyayari kasi kapag nalalaman yung lihim ng kapwa, bumababa yung tingin natin di ba? Halimbawa, nakita natin yung isang tao na disente, tapos yung pala, nakagawa siya ng kasalanan na hindi marapat gawin niya. Ang tingin na natin, para bang, ano naman yan babaero naman yan, o kaya, nanlalalaki naman yan Iba, yung mga ganung pangyayari na tatatak sa isip po natin na baka ang tingin natin sa kapatid na yon isang masamang tao. Kaya po, ang aral na binibigay po sa atin sa araw na ito, na magkaroon tayo ng pagtatakip sa kapatid, may ginawang kasalanan, sige, pagtakpan natin siya. Hindi naman ibig sabihin, ito-tolerate, hindi ibig sabihin na gano'n, na ikukonsinta, hindi po. Ang ibig sabihin ng pagtatakip, huwag nang malaman ng iba. Sapat na yung tayo na lang, o kung sino may nakakita, kayo na lang, huwag nang palabasin yung nakita nyo. Kasi magdudulot ito ng malaking kahihiyan doon sa tao na nagkaroon ng hindi magandang ginagawa sa harapan ng Diyos. Nakukuha niyo po ba yung ating paksa sa umaga pong ito regarding dun sa tinatawag na kahubaran o kahihiyan ng isang tao? Lahat tayo, mga kapatid, meron tayong kahihiyan. Pero mamaya makikita ho natin kung paano tinatakpan ng Diyos. Kasi ang Diyos marunong magtakip ng kahihiyan po natin. Kaya nga si Kristo, ano ginawa niya? Bumaba siya, pinagtakpan niya sa harapan ng Ama. Ama, ako na lang. Huwag na itong mga tao na to. Meron kasi siyang pagmamahal sa mga tao na may ginawang kasalanan na ginawa niya. Pinagtakpan niya. Sige na po, Ama, ako na lang ako na lang, huwag niyo na po silang parusahan. Ganun yung makikita natin na inaako po natin. Tayo na lang mismo, huwag na natin paalam sa iba. Kasi magiging kasiraan ito at hindi magiging maganda ito sa mga taong makakilala, sa taong pagtatabihan mo. Amen po ba? Makikita nyo, talagang sa iglesia nito, bawal yung magtataling-taling tayo ng salita. Bawal po yun. Batas po sa banal na kasulatan. Tatandaan po natin yung Kawikaan 25:9 na huwag nating iyahayag ang lihim. Kaya nga pagka may magtatanong halimbawa sa atin, sa Biblia ba meron chismis? Meron. Bawal nga yun Kaya nga sabi, wag mo ihahayag ang lihim ng iba. So, ibig sabihin chismis yun. Ang makikita ho natin, yung ginagalawan natin sa sanlibutan, nasa Biblia lahat ito. Lahat ng nangyayari sa atin dito, nasa Biblia po ito. Kung meron mga ganitong pagsasalin-salin, nauna nang ginawa ito nung lahi ni Noe. Kaya dapat hindi magandang manahin ng isang tao na meron tayong narinig, sasabihin natin sa ibang tao, meron tayong nakita hindi maganda, ipagkakalat po natin hindi po magandang to. Ang maganda rito, yung ginawa po nung magkapatid na si Shem at si Japet. Yung matanda sa kanya ginawa, pinagtakpan niya. Para wag na wala. Kasi syempre, lasing na lasing yung tatay niya. May makakakita pa ron Ang ginawa niya, pinagtakpan na lang nila para matapos na. Tayo bilang isang Kristiyano, tulad din tayo ni Shem at ni Japet o ni Jose, marunong tayong magtakip. Pag nakita ho natin na nakakahiya na yung ginagawa ng kapatid natin, magtatakpan po natin. Mamaya tignan po natin kung paano natin tatakpan yung kahinaan o yung kahubaran ng ating pong kapatid. O bawat isa po sa atin, tignan po natin. Basahin po muna natin yung kahulugan ng ginawa ng dalawa. Sabi, di ba, tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama at ang mukha nila ay patalikod at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. Ano ba yung kahulugan nito sa banal na kasulatan, yung ginawa ng dalawang magkapatid? Tignan po natin. Kawikaan, chapter 12, verse 16. Tingnan po natin yung kahulugan ng ginawa ng dalawa. Ang ganda ginawa nitong dalawang to. Ang ganda ng kahulugan. Tingnan mo Sabi, ang yamot ng mangmang ay agad nakikilala. Ngunit ang mabait na tao, ano raw po, ay nagtatakip ng kahihiyan. Amen? Palakpakan po natin po Diyos. So madali po natin ngayon matrace. Yung bang taong ito mabait. Paano natin, sa anong paraan natin, sa ibang paraan makikita natin na ang taong ito ay mabait? Paano natin makikita ang taong ito mabait? Kapag ang isang tao po, marunong siyang paglihiman, mabait na tao ito. Di ba? Kaya makikita natin,
yung chismosa po, hindi mabait sa harapan ng Diyos. Di ba sa talatang ito makikita natin, pagka chismosa ka, hindi ka mabait sa harapan ng Diyos. Kasi ang tinuturing ng Diyos na mabait sa kanyang harapan, ngunit ang mabait na tao ay nagtatakip ng kahihiyan. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Diyos. Kaya kung marunong po tayong magtakip ng kahihiyan ng ating pong kapatid, ating mga magulang, ating asawa, ating kapwa, ating kapitbahay, ating kaibigan, ang tawag po sa atin ng Diyos doon, taong mabait. Mabait po tayo. Kaya madali po natin matrace sa sarili po natin, ako ba mabait? O di tingnan mo kung may nagbigay, alam ba, may nagsabi sa inyo ng lihim, para matiyak mong mabait ka, kung hindi mo ito pinagsasabi. Pero kung madaldal po tayo, hindi para sa atin itong talata na to. Kasi ang mabait na tao para lamang doon sa nagtatakip ng kahihiyan. Di ba? Ang ganda ng aral, di ba? Kapag may nakita po tayong kahubaran, kapatid, kahihiyan, nakita natin, tapos tinatakpan po natin kung ano pa yung dapat natin takip. Ang tawag sa atin ng Biblia, 100% po, sigurado tayo sa ating po sarili, mabait na tao tayo. Di ba? Ngayon, hindi na natin kailangan magduda sa sarili po natin. Di ba? Hindi, parang pag tinanong ka, mabait ka ba? Hindi ko tiyak. Parang gano'n eh. Madali po nating matrace. Isang palatandaan lang, isa lamang to sa palatandaan ng ang isang tao ay mabait kapag marunong siya pagliliman. Ako, may kilala ko eh. Kahit anong sabihin mo, talaga nakakarating sa iba eh, di ba? Puno pa yun, nakakatakot po yun. Kapag pinagsabihan mo ng lihim, lahat ng kapatid nakakaalam. Nakakatakot yun. Nakakatakot po yun. Kailangan ang tunay na mabait sa harapan ng Diyos kapag pinagliliman po tayo, sikreto na lang po natin yan. Gagawa tayo ng paraan para pagtakpan natin yung ginagawang kasalanan ng kapatid po natin. Amen po? Pero iba yung yung halimbawa, manggagawa, nagtuturo, may ginawang kasalanan, hindi pwede pagtakpan yun. Hindi kahinaan yun eh. Kasi kasi kasalanan yun, iba po yun, magkaiba yun. Magkaiba yung kasalanan doon sa kahinaan o doon sa tinatawag na kahihiyan, magkaiba po yun. Kasi yung mga kahihiyan, hindi natin alam ugali ito eh. Pero kung ikakalat po natin, pangit yun. Pero kung halimbawa kasalanan, gumawa yung kapatid, dapat ihayag mo yan. Sinasabi nga, ikalawang pagsaway, ano sabi? Sabihin mo sa buong kapulungan para mapahiya naman o matakot naman yung iba. Yun po yung batas po natin. Pwede natin ipagsabihan kapag ang kasalanan paulit-ulit ng ginagawa ng kapatid. Pero kung, halimbawa, meron siyang pagkakamali, yung kahihiyan na ginawa, pagtatakpan po natin. Ang tawag sa atin noon, mabait na tao. Ayun po. O, palakpakan po natin ating bukas. Maganda yung malaman natin, yung istorya ni Noe, ano ba yung kahulugan sa buhay natin? So, malaki po ang kahulugan nito. Ang ganda-ganda nitong paksa na to. Sapagkat ito yung magbibigay sa atin, makikilala po natin sarili natin at magiging concern tayo doon sa kapatid natin, sa ating pong kapwa. Magiging nagkakaroon tayo ng malalim na relasyon doon sa kapatid po natin. O maging sa kapitbahay po natin kasi awa ang mararamdaman po natin. Kita niyo yung magkapatid, naawa sila doon sa tatay niya eh. Nakita niya, kawawa naman yung tatay niya, nakakahiya. Ang ginawa nila, tinakpan nila, nilagyan nila ng balabal. Alam niyo yung balabal sa Biblia, ang ganda ng kahulugan ng balabal. Pag binanggit ang balabal, maging sa panahong darating, kakailanganin ng Kristiyano ito, itong balabal na ito. Alam po natin, pinag-aralan po natin yan, Apokalipsis. Ang ganda ng kahulugan. Pag sinabing balabal, pantakip, ang ganda po yan. Kasi unang-una pong gumamit ng balabal o pantakip sa atin, yung Diyos po, pinagtakpan tayo ni Kristo sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Ngayon, tignan po natin nakita na yung kahubaran di ba? May pinantakip. Anong pinantakip? Balabal. Tignan natin. Anong balabal ang ipantatakip sa kahubaran? Yan ang magandang tanong. Kung meron tayong alam na balabal, ito ba'y simpleng balabal lang? O literal, balabal. Kahit anong nakita natin, tuwalya, balabal, pantakip. Okay yun. Pero sa buhay o sa spiritual po natin titignan, anong balabal ang ipantatakip sa kahubaran? Tingnan po natin. Una, sa Job chapter 29, verse 14. Ito po ang sabi. Ako'y nagbibihis ng katwiran. Yung palang ibinibihis po pala sa ating katwiran. At sinusuotan niya ako ng aking kaganapan ay parang isang balabal at isang diadema. So, ibig sabihin dito, makikita po natin, nagbibihis po tayo ng katwiran. Binabalabal po sa atin ng Diyos yung katwiran niya o yung kaganapan na parang isang balabal. So, bilang isang Kristiyano po, tayo, makikita po natin, dapat pala kapag may nakikita tayo, halimbawang kapatid, o kahihiyan, sabihin na natin kapitbahay, ibang tao, nagsabi sa atin ng mga bagay na kahiya-hiya, nagtapat sa atin, ang dapat po pala natin ibigay sa kanya, katwiran.
Pwede natin sabihin, pag natin katwiran, ano ba yung katwiran? Yung word of God. Pag sinabi na sa atin, halimbawa, ay nakakahiya kasi, alam mo, kapatid, kapitbahay, alam mo, nakagawa ko na hindi maganda, nakapatol ako halimbawa ng babae o ng lalaki. Ano ito pwede natin, biblical sabi ng Diyos I hate divorce. O kaya, alam mo, nag-aaway dahil nga may hindi magandang nangyari sa kanila. Pwede natin pagpayuhan. Anong papayo po natin? Balabal ng katwiran. Katwiran po ng Diyos ang dapat po natin ibigay sa Kanya na yun ang magtatakip sa Kanyang kahihiyan. Lahat naman tayo, dati hubad tayo, pero katwiran ng Diyos, tandaan po natin ang katwiran ng Diyos ang patuloy na nagtatakip o nagiging balabal po natin bilang isang Kristiyano. Marami tayong kahinaan, marami tayong kahihiyan, pero dahil sa katwiran ng Diyos, yun po yung nagtakip sa atin bilang isang balabal sa atin pong pangangatawan. Isa pa, Isaya, una tandaan po natin, katwiran po yung dinadamit po sa atin o sinusuutan niya tayo, Ikalawa, Isaiah chapter 61 verse 10. Konti lamang po itong ating pong paksa, maiksi lamang po ito. 61 verse 10. Sabi po rito, ako'y magagalak na mainam sa Panginoon. Bakit? Ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran, gaya ng kasintang lalaki na nagpuputong ng putong na bulaklak at gaya ng kasintang babae na naggagayak ng kanyang mga hiyas. Tingnan natin sabi rito, ano yung ibinihis po sa atin? Damit ng kaligtasan. Totoo naman kasi kung hindi tayo dinamitan ng kaligtasan ng ating pong Panginoon, sigurado, tiyak na tiyak mapapahamak po tayo. So, paano paraan ang pwede nating damitan ng kaligtasan yung mga nagsasabi po sa atin o may natutuklasan tayo? Maaari po natin sila iligtas sa paanong paraan natin sila ililigtas. Siyempre, kanina sabi ko sa inyo, yung word of God pa rin. At pangalawa, pag sinabi natin kaligtasan, pwede po nating idamit sa Kanya si Kristo. Amen? Si Kristo yung kaligtasan natin At si Kristo rin yung nagbigay sa atin ng kaligtasan, na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So, pwede natin i-transfer na bilang mga Kristiyano, meron tayong nakitang kahihiyan. Ano gagawin natin? Kahit kapatid po natin, kapatid, baka nakakalimutan mo, dinamitan ka na ng kaligtasan ng Diyos. Iniligtas ka na ng Diyos. Pwede natin ibalik sa Kanya o doon sa hindi natin, o kapitbahay po natin, pwede natin sabihin, siguro, ang pinakamagandang itatakip mo sa Kanya, dapat makilala mo ang Diyos. Makilala mo si Kristo na nagliligtas sa bawat tao. Yun po pwede nating itakip doon sa isang taong nagkaroon ng kahubaran, kahihiyan sa Kanya, pwede nating i-share si Kristo na siyang damit ng kaligtasan. Amen? Damit ng kaligtasan si Kristo, tatandaan po natin, para makamit po natin yung pagiging marunong na magtakip, matulad tayo kay Sem at kay Japet na isang mabait na tao, kailangan matuto tayong magdamit sa taong nahubaran. At ang idadamit po natin, mag-share tayo ng kaligtasan sa kanya. At siguro, dapat maramdaman niya na natakpan na siya ni Kristo. So, ibig sabihin, kapag kasi si Kristo na idamit sa atin, na itakip sa atin, anong tingin sa atin ng tao? Malinis tayo, di ba? Mawawala yung lahat ng mga karumihan na ginawa po natin, kahit yung mga past na ginawa natin hindi maganda, kapag ginamitan tayo ng damit ng kaligtasan, ang makikita po sa atin, si Kristo na. Kaya may aral tayo na kapag nakakilala tayo, na bautismo po tayo, si Kristo na yung dinadamit natin, meron na po tayong damit ng kaligtasan. Amen? Yun po yung damit ng kaligtasan na binabanggit daw na dapat idamit doon sa mga taong nagkaroon ng kahubaran. Pwede natin paalalahanan yung kapatid nagkaroon siya ng kahiyan. Pwede natin sabihan, kapatid, naligtas ka na balikan mo lang yung basic na kaligtasan o basic na pagkakilala sa harapan ng Diyos para manumbalik yung dati mong sigla sa paglilingkod. Kasi totoo naman tayo lahat, nanghihina tayo, may kahinaan tayo, may kahihiyan tayo nagagawa ko minsan. Dapat maalala natin na dinamitan pa tayo ng Diyos. Ano yung dinamit sa atin? Damit ng kaligtasan. Huwag tayo mag-alala kung minsan kasi nagkakaroon tayo ng doubt. Ligtas pa ba ako kasi may nagawa akong ganito? Tatandaan po natin. Once na dinamitan tayo ng kaligtasan ng ating Panginoon, pangalagaan lamang yung damit na yon na maging malinis sa harapan niya, mananatili yon hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Tandaan po natin yung damit ng kaligtasan, yun po yung itinatakip sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ikatlo, Apocalypse chapter 3 verse 18. Anong balabal pa ang itinatatakip sa kahubaran? Tingnan po natin Genesis chapter 3 verse 18. Sabi rito, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit
upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran. Yung po yung maaari po nating maisuot. Ano? Mapuputing damit upang iyong maisuot. Siyempre, pag sinabing mapuputing damit, ano ba ano yun, kahulugan sa atin noon, yung mapuputing damit? Siyempre, yung gawa. Pwede natin sabihan, kapatid, balikan mo yung mabubuting gawa mo. Pwede po natin, halimbawa tayo naman kasi bilang isang Kristiyano, wala naman sa ating perfecto nanay sa iba. Pwede ka makagawa tayo ng kahiyahiyang bagay. Pero para mapagtakpan o magkaroon tayo ng balabal, madamitan po tayo, o katulad ng ginawa ni Sem at ni Japhet sa kanyang tatay, ano dapat na idamit sa atin? Yung mapuputing damit na ito po yung damit na mabubuting gawa. Paalala po natin, kapatid, nagdadamit ka na dati ng maputing damit. Pero ano nangyari? Balikan mo ulit. Laging ganun pagka nakagawa tayo ng hindi maganda o yung kapatid na hindi maganda, paalala natin ginawa na hindi maganda at bibigyan natin siya ng magandang resolusyon, gamitan natin ng maputing damit o ibalik mo yung dati mong mabubuting gawa. Sinabi naman ng Panginoon sa Kristo yan sa chapter 2 verse 14 hanggang 5 ng Apokalipsis na sabi niya gano'n, balikan mo yung dati mo. Ano ba yung dati natin ginagawa? Yung nakakilala tayo sa Diyos, yung mapuputing damit, yung mga gawa na nauukol sa paglilingkod po natin. Yun po yung mabubuting gawa. Kaya kung halimbawa, parang bang sa palagay po natin, parang meron tayong nakakahiyang gawa, balikan po natin mga kapatid, gumawa ulit tayo ng mabuting bagay nung una natin ginagawang pagkakilala sa Diyos. At tandaan po natin, madadamitan tayo muli ng mabubuting damit. Yun po yung ano natin, yun po yung aral po natin. Pagtungkol sa kahiyan, dapat gamitan tayo ng maputing damit. At walang iba, ang maputing damit na sinasabi po ng banal na kasulatan, walang iba, ito po yung mabubuti po nating gawa. Kasi sa huling panahon, sabi ni Kristo din chapter 19 ng Apokalipsis, dadamitan tayo ng kayong lino. Ito yung mabuting gawa. Yung kayong lino po, yung po yung sinuot kay Kristo nung siya'y namatay, yung mabuting gawa. Sa panahon po natin, yun po yung idadamit sa atin ni Kristo. At dapat sa panahon po natin ngayon, nagdadamit pa rin tayo ng mapuputing damit. At walang iba kung ang mapuputing damit na ito po yung mga mabubuting gawa po natin. I-maintain po natin para hindi po lumabas yung kahiyaya po natin gawa o yung kahubaran po natin, dapat makita po natin yung nakadamit tayo ng mapuputing damit na ito yung mabubuting gawa po natin. Amen? Yan, tandaan po natin yung mga bagay nito, tatlong bagay po yung sinakikita sa atin ng Diyos. Kung halimbawa may nasumpungan po sa ating kahubaran o kahiyan, ang dapat gawin natin, magbili po tayo ng katwiran, magdamit tayo ng damit ng kaligtasan, at magdamit tayo o magsuot tayo ng damit na mapuputing damit sa harapan ng Diyos. At tandaan po natin, mawawala yung kahihiyan po natin, yung kahubaran po natin. Sapagkat nung tinakpan ni Sem at ni Japhet, yung kanyang ama, nakatumbas nito yung lahat ng mabubuting mga gawa, natakpan po yung kahubaran ni Noe. Ganun po yung dapat po natin maintindihan. Ngayon, tingnan po natin May pagkahubad na dapat mangyari sa isang Kristiyano. Ito nga yung sabi ko sa inyo na dapat mahubaran tayo Totoo naman bilang isang Kristiyano, simula nung sumampalataya tayo si Sister Beth, nahubaran na tayo sa harapan ng Diyos. Nahubaran na tayo. Sabi nga hubad tayo sa paningin ng Diyos Di ba? Hubad tayo. Tignan natin kung anong pagkahubad ang dapat na maganap sa mga Kristiyano. Meron dapat na maganap na pagkahubad sa Kristiyano Una, tignan po natin Colossus chapter 2 verse 11. Sabi po rito, na sa Kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay. Siyempre, alam naman natin yung pagtutuling gawa ng kamay, yung literal na pagtutuli sa panahon nila Abraham at sa panahon po natin, lalo-lalo na sa bansang Pilipinas, meron pa rin pagtutuling ginagawa. Hindi raw sa pamamagitan ng gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. Yung po tinatawag ditong pagkahubad ng katawang laman. So, paano mangyayari sa atin tinatawag na anong pagkahubad ang dapat na maganap sa mga Kristiyano? Una, tignan po natin tayo bilang mga Kristiyano, may gawa tayo, ano yung gawang laman tayo, di ba? Ang ginawa ni Kristo, yung puso natin, pinuli. Ibig sabihin po natin, alam niyo naman po yung aral ng pagtutuli, yung pag-aalis ng dumi, di ba? Inalis na yung dumi sa atin. Pero tayo bilang mga Kristiyano, meron tayong yung tinatawag na yung karumihan sa laman inalis ng Diyos yan So dati, yung kaganapan ito, paano mangyayari sa atin na talagang mahuhubad ito? Katulad ni Kristo, namatay siya, ano yung dapat mangyari na sabi ni Kristo, dapat matulad kayo sa akin, maging sa aking kamatayan. Tignan po natin ang kahulugan ito, malalim na kahulugan ito na dapat ang isang Kristiyano
sa huling panahon ng buhay niya, mahubaran din siya. Kapag hindi po ganito ang nangyari sa atin, kawawa po tayo. Kapag hindi tayo nahubaran sa harapan ng Diyos, mananatili po tayo sa impyerno. Kasi yung impyerno, naroroon yung lahat ng masamang gawa. At kapag hindi po nahubad yung katawang laman po natin o yung masamang gawa po natin, hindi po tayo makakasama kay Kristo. Kapag si Kristo, meron siyang ganitong klase ng katawan. Yan po natin ha. Filipos chapter 3 verse 21. Yan, ito maganda. Sabi, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian. Ang binabanggit po dyan si Kristo, ayon sa paggawa na may pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Dapat po mapalitan po yung katawan natin. Anong katawan yun? Yung glorified body ng kaniyang kaluwalhatian. Kaya tignan po natin ha, kapag hindi po tayo nahubaran sa buhay po natin, hindi po tayo magkakaroon ng glorified body. Mananatili po yung katawang laman po natin. Tatandaan po natin, ang dadaling po sa impyerno ng ating pong Diyos, kung ano yung katawan natin, yun po yung dadalhin sa impyerno. Kung ano yung pakiramdam natin, yun po yung dadalhin sa impyerno. Lalagyan lamang tayo ng espiritu na hindi mamamatay. Kasi ngayon may kamatayan tayo eh. Pero pag napalitan na yung kamatayan ng buhay, walang hanggang buhay din yun eh. Kaya lang sa impyerno. Yun po yung maranasan na isang Kristiyano na mapalitan po yung katawang laman po natin ng katawang katulad po ng Panginoon ng kanyang kaluwalhatian. Kasi dapat po matulad po tayo kay Kristo na isang araw babaguhin po tayo. Ano yung pagbabago? Kailangan mahubad yung yung katawang lamang sa atin at mapalitan ng kaluwalhatian ng katulad ng katawan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Nakuha po ba natin yung paksa po natin? Dapat makita po natin na isang araw po huhubaran din tayo ng Panginoon. At ito yung magandang pagkahubad po sa atin. Papalitan tayo ng katawang katulad ni Kristo ng kanyang kaluwalhatian. Diba? Ang ganda ho nun. Kaya dapat tayo sa buhay po natin ngayon, pinuli na tayo ni Kristo eh. Dapat i-maintain natin na malinis na yung puso natin. Wala na yung gawang laman. Pag sinabi ng gawang laman, makasamang gawa yun eh. Alisin na natin yun. Kasi kapag hindi natin naalis yung gawang, yung tinatawag na katawang laman, pag hindi natin inalis yun, dadalhin ng Diyos kasama tayo doon sa katawan na yun sa impyerno. Hindi nakakatakot. Diba? Bilang isang Kristiyano, dapat naintindihan po natin na ang katawang ito ay inalis na ng Diyos. Kailangan mapalitan ito eh. Ang maipalit dito, katawang, yung tinatawag na kanyang, katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Alam naman natin si Kristo nung namatay, nagkaroon ng glorified body. Dapat ganun po matulad tayo. Kasi once na tayo po'y nabuhay na maguli sa susunod na, sa darating na paghukom, nabuhay na maguli tayo at nasumpungan natin na may katawan tayong katawang laman, ako. 100% impyerno ang punta natin. Pero kung ang masumpungan sa atin ng Diyos, katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, amen. Papuri sa Diyos sapagkat kasama tayo, nababaguhin ng Diyos sa ating po katawang lamang ito. Diba? Ang ganda ho nung natin, nung paksaw natin, na dapat bilang tao, tayo, marunong tayong magtakip ng kahiyan. At the same time, isang araw sa buhay po natin, papahubad po tayo at ang hubarin po sa atin yung katawang laman na nagkakasala sa harapan ng Diyos. Kakasala kasi ito katawang laman ito, kailan maalis ito, kailan mangyayari ito. Sa darating na buhay, matulad po tayo sa katawan ng ating pong Panginoon, katawan ng kaluwalhatian o yung glorified body. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Diyos at hanggang doon lamang po yung ating pong paksa patungkol po doon sa tinatawag na ang kahihiyan ni Noe. Nasa Noatic Covenant pa rin po tayo. Kung meron po tayong katanungan tungkol po sa ating po naging paksa, malaya po tayong makapagtatanong. Meron po ba tayong tanong? Meron ba tayong hindi naintindihan sa ating pong pinaksa kahit na konti yung mga nalilito? Sige ayusin po natin. Kayo, Nanay Saida, Sir Beth, baka may tanong ka. Tama. Tama. Oo, tama 'yon. Pupuntahan mo siya, 'di ba? Aral natin 'yun chapter 5 ng Mateo. Kung may kasalanan sa yung kapatid mo, sabi nga iwan mo muna yung 'di ba? Makipag-ayos ka sa kanya. Tama 'yon yung yun din yung aral natin na makikipag-ayos ka sa kanya. Kung ano man yung problema niya, makipag-ayos ka sa kanya. Nagkasala sa'yo, sabihin mo. Pero yung ipagkikismisan mo po siya, hindi yun ang aral natin. Hindi mabuting tao yun. Kasi yung mabuting tao, dapat
alam mo, kaya nga ikaw, tayo may problema tayo, may problema halimbawa ko sa'yo. Ang gagawin mo, naintindihan mo ko, tatakpan mo kung ano yung tatakpan sa akin, yung katwiran ng Diyos. Nakita mo ako, may kasalanan akong ginawa sa'yo, yun yung kahubaran yun kahihiyahi sa harapan ng Diyos yun Yung gagawin mo, nakita mo yung kapatid na may ginagawang ganon, yung gagawin mo, takpan mo siya. Paano pagtatakip? Sabihan mo siya ng katwiran, damitan mo siya ng mabubuting damit, yung kaligtasan, paalala mo sa kanya, yun yung maaari natin itakip sa kapatid po natin, o sa ibang tao, kahit sa ibang tao, pwede natin i-apply ito. Itong bagay nito, kahit sa ibang tao, pwede natin i-apply. Ano ba yung gusto mong, Oo, hindi. Mapapahiya siya. Yun naman, halimbawa, yung isang sinasabi mo, dalawa kasi yung pinag-uusapan natin dito Yung isang ginawang kasalanan at yung isa naman, merong kahinaan, may kahiyan sa katawan. Yung sa'yo, yung sinasabi mo, kung may ginawang kasalanan, tama rin yun na hindi pagsabi, pero dapat kausapin mo siya. Para mapahiya siya, para pigilan niya na kasi kailangan naman, ang isang tao naman kasi kumisa sabi nga wag na kayo matulog. Gumising na kayo, di ba? Gumising kasi yung Sakristyano parang natutulog pa Para pag sa pagkakagawa niya ng hindi maganda, para nakatulog na siya. Kaya ang ginagawa, para magising siya, gumising ka. Mali yung ginagawa mo, tama yon yung yung pagkaunawa mo ron na kailangan sabihan mo siya. Kailangan harapin mo siya. Hindi pa pwede yung alam mo lang, ganito, gano'n. Ang gagawin mo para magluwag yung kalooban mo, nasabihin mo naman sa iba hindi mo ganito yung sinuwan. Hindi, tama yun sa'yo. Kausapin mo siya, sabihin mo yung kasalanan sa kanya, ipahayag mo sa kanya yung kasalanan niya para magkaintindihan kayo. Sa gayon, sabi? Manunumbalik yung dati yung relasyon. Aral din natin yun, nasa Santiago chapter 5 yun, magsabihan kayo ng kasalanan, di ba? Chapter 5 verse 19 na tayo, kung di ako nagkakamali na. Kayo, pag magsabihan kayo ng kasalanan, magpatawaran kayo, at sa gayon, manunumbalik yung dati yung relasyon. Kasi yung mga past na pinagsamahan natin kasi nung una, hindi naging maganda, di ba? Parang chismis dito. Hindi nahahayag kasi, hindi na ako kumpronta, di ba? Ang maganda, kumprontahin mo. Kausapin mo siya ng masinsinan at magkakaintindihan. Kasi kaya, wala naman kasing magkapatid na nag-uusap na hindi nagkaintindihan. Alam na kasi natin, sa pagitan natin, lagi nandun ang Diyos. Di ba? 2 o 3 na nagkatipon. Kasi Kristiyano tayo nag-usap tayo tungkol sa Panginoon. Ano maganda? Kasama natin ang Diyos. Di ba? Laging may magandang resolution kapag ang dalawang Kristiyano nag-uusap. Tama yun na ipapahayag niyo yung kasalanan niya para mapahiya siya at maintindihan niya na hindi niya naulitin yung ginagawa niya. Kasi kung minsan natutulog tayo, marirealize natin, buti na lang, salamat siya, napaalalahanan ako. Kung minsan ganun ang Kristiyano na nakakalimutan niya na meron siyang ginagawang kasalanan. Yun dapat yun, ipaalala mo sa kanya, sabihin mo sa harapan niya, at sa gayon, mapapahiya sa sarili niya at manunumbalik siya sa harapan niya. Pero kung talagang siya, patuloy na masama, ang mangyayari sa inyo, lalayo na siya. Ganun yun, maintindihan mo na yung isang taong mabait o yung nanunumbalik sa Diyos, kung handa siyang magpatuwid kapag kakinausap siya. Yan po yung sagot po natin. Tama po yung sabi niya na kakausapin siya. Pero yung pagkakalat pa natin, alam naman natin sa panahon nga ngayon, di ba, yung chismis niya, sumisira ng relasyon ng magkaibigan, di ba? Chismis, sumisira. Lalo na sa harapan ng Diyos, ayaw ng Diyos yun. Kung ang tao may ganung pananaw na kapag nagkachismisan kayo, nagkakasira kayo ng loob, lalo na rin sa harapan ng Diyos. Ang nakita nga natin ginawa ni Noe, sa tao ng Diyos yun ang ginawa niya, sinumpa niya si Kanaan di ba? Wala ba kayong tanong doon? Sige po. Apo. hindi. Hindi po kasi aral din po natin kung ang babati lamang natin ay yung bumabati sa atin, katulad na rin po tayo ng mga publikano, yung mga masasamang tao. Okay lang po na pinagsabihan natin ay yung tanggapin, magkapatid pa rin kayo. Halaman na lang, pero dahil sa hindi naman tanggapin yung aral, okay lang yun. Pero maipakita lang natin na concerned ka sa kanya. Kasi tandaan po natin darating yung isang araw, para tayong yung sa Pedro, na yung mag-asawa, sabi ni Pedro do sa asawang lalaki, sabi, anong malay nyo? Sabi niya gano'n. Dahil sa inyong mabubuting gawa, magbago yung asawa nyo. Ganun din po sa atin, pwede natin i-apply. Anong malay nyo? Dahil sa ating pagpapakita ng mabuti rin sa kapatid natin, magbago siya. Yun lang yung maaari natin gawin. Pero wag naman natin hindi siya babatiin. Okay? Okay lang yun. Ititigil na po natin yung pag-share sa kanya na
Ayun, yun po yun. Yun po yung pagkakataon nyo. Oh. Alam mo yung pakiramdam nyo, malilit ko yung maramdaman yun eh, kapag may sinisiran tayo, lalo kamag-anak natin, ayaw makinig. Kasi alam naman natin sa totohanan, ito na nakikita tayong ayaw magbago, parang nakakasama talaga ng loob. Alam mo na, katotohanan na yung sinasabi ko, ayaw pa makinig, hindi ka ba natatakot, dadaling ka sa impyerno ng ginagawa mo. Ganun yung isang pakiramdam ng concern sa kapatid natin o sa kapwa natin. So, wag mo tayo magtawa sa ganung kalagayan. Wag mo natin ilagay sa kaisipan natin na hindi ko na babatiin to, ayaw naman makinig sa akin eh. Oh. Yung parang nawala kayo ng gana sa kanya dahil niya ayaw. Hindi, yun na lang ang magagawa sa kanya. Pag-pray niyo na lang po siya at kailangan na kung may pagkakataon na tanungin kayo, yun nga yung pagkakataon eh. Sabi, samantalayin niyo yung pagkakataon. Sabi nga, sa kapanahunan o di kapanahunan, halimbawa hindi kapanahunan na biglang may tinanong sa'yo, share niyo na. Yun yung pagkakataon sa inyo ng Diyos eh. Sinasabi po sa ano yun eh, sa Timoteo yun eh. Sa di kapanahunan, sa kapanahunan, mag-share po tayo ng salita po ng ating pong Diyos. Oo. Malay nyo makita niya ho yung ginagawa nyo kasi gano'n naman ang tao eh. Kuminsan alam naman ho natin yung tao, tinaniman ho siya ng ano eh, ng mabuti ng Diyos eh. Wala namang taong likas na masama eh. Pag nakita ng tao na yung ginagawa niyo mabuti, baka isang araw bigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na mabuksan yung kaisipan niya. Meron kasi gano'n eh, lulumla sila sa mga bisyo, sa mga bagay sa libutan. Pero pag na-realize sila na sa kabila ng ginagawa niyang hindi paghingi sa inyo, hindi maganda yung ginagawa niya, tapos hindi pa rin kayo nagbabago sa kanya, malay niyo ho, hindi natin alam. Basta mahalaga ho, huwag tayo titigil sa paggawa ng mabuti. Kasi yan ang hindi pinatitigil ng Diyos. Gumawa ka ng mabuti sa harapan ng ating Diyos, lalo na siyempre sa mga kapatid po natin sa pananampalataya. Yun po yung sagot po natin na huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti sa harapan po ng ating Diyos. Kasi sa araw, tayo rin yung magkakabito. Ang magiging maganda nga, sabi ko nga sa inyo, doon sa kabila ng ginagawa niya, ang makita niya na nakakaya naman kay ate, kahit na ayaw akong makinig sa kanya, pero pag humingi ako ng tulong, tumutulong pa rin siya. Malay nyo, magbago, buksan ng Diyos yung isip niya. Ganun lang naman yung magagawa natin eh, na ibigay sa kanya ng Diyos yung awa. Kasi pag binigyan siya ng awa ng Diyos, ibig sabihin nun, makakasumpong po siya ng unawa sa harapan ng ating pong Diyos. Yun po yung ano natin. Huwag tayo magsawa. Huwag mo natin kalilimutan na, kahit na nag-away kayo o masama na yung loob sa kanya, huwag niyo ipahalata sa kanya na masama loob niyo sa kanya. Ang ipakita niyo sa kanya na may pagkakataon ka sa harapan ng ating Panginoon. Sige po, baka may tanong pa ho kayo. Kung saan yung may aral tayo ng pagiging kung saan yun. Kasi pwede sabihin mo pa, bakit siya alam niya yung problema ni ano? Oo, nangyari na kasi eh. Hindi, kasi yung transparency natin, sa aral siyempre, pag may aral na, kasi